hapon dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? DZRH Special Magandang hapon Pilipinas. Ngayon po araw ng Lunes, July 13. Ngayon po ang ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sabahan niyo po kami sa aming patuloy na pagtutok dito sa impeachment trial of the Vice President at siyempre dito sa ating special coverage. Mamaya ay makasama natin si Attorney Cam, Chair Adami Molina, pero ngayon po ipapakilala natin ating kasama rito, ang ating resource person at pagdating sa impeachment veterano po ito, mga kaibigan. Isang batikang abogado at pamilya rin ng mga sikat na abogado at mga legislators, mga kilalang senador. Siya po ay apo na pala, akala ko yung anak. Apo na pala ng isang kilala, sikat ding senador noong araw, the late Senator Roy. Ating mo makasama ay dating Dean, former Dean ng pamantasan ng Lungsod ng Maynila at dating member ng defense team ng for the 2012 impeachment trial ni dating the late Chief Justice Renato Corona. Wala po ibang mga habigan, si Attorney Jose Jad Roy III. Attorney Jad, magandang hapon po and welcome sa ating programa. Magandang hapon, Tito Deo. Salamat sa paanyaya mo. Magandang hapon, mga kababayan. Kinagagal ako at karangalan kong maimbita sa iyong palatuntunan. Thank you. Ayan. Akala ko tatanyo, lolo niya pala ang Senator Roy. Opo, ako ho yung the third. Pangatlo na akong Jose. Ganun po ba? Oo. So, ano na kayo, ha? Third generation na. Third Ayan, na po. Oo. Anyway, Attorney Jad Roy, sir, abay, pag-usapan natin, andito na tayo sa impeachment trial, alam po niya ang sabi po ng prosecution, ngayong ikaapat na araw ng trial, ay magiging exciting daw po at explosive. Ano sa tingin ninyo, Attorney, dahil mabibigat ang mga testigo ngayon? Doon pa lang ho sa listahan ng mga testigo, it promises to be very exciting. Kasi nga po, kumbaga, inimbita mo yung tigre doon mismo sa loob ng bahay, no? Yun hong, meron tayong NBI witness. Okay. At meron ding, ang tawag nito, si Undersecretary Lopez, si Sulaika, na alam naman natin naging Undersecretary pala siya dati. Yes. Ng DepEd. Yes, sa DepEd. So, alam po naman natin na yung very close po ang relationship niya kay VP Sara. Ngayon, yung sa NBI, dalawang bagay po yan. Una, papatibayan yung video at yung mga iba pang aspeto nung pagkuha ng video. Pero pangalawa, siguro, kung ako yung depensa, sasamantalahin ko yung pagkakataon na tanungin siya doon sa tinatawag na Oplan Romanov or Project Romanov. Meron ba talagang banta? Ano ba yung security threat? Kung ano-ano. Huwag niyong kalimutan, Tito Deo, na meron din sinasabi yung prosecution na banta
sa kanila. Kasi nga, kaya nga inilipat si Zulaika sa ibang lugar nung siya'y naka-detain, dahil nga nandun si Vice President Duterte sa loob ng Kongreso. Kung naalala nyo po, naka-detain po siya dahil sa contempt. Ngayon, ang sinasabi ng Kongreso, ng House, hindi namin kayang masiguro yung seguridad ng Vice President, baka magkagulo. Kaya po pinalipat po I think, if I recall correctly, parang gano'n ang istorya noon. So mga bagay na yan ang pag-uusapan doon po sa NBI witness. Pati ang totoo bang may balak na i-rub out o patayin yung Duterte family. Yun ang pinalalabas ng defense at yun ang mga bigkas ni Vice President Sara nung panahon na yon. Ngayon, yung isang witness, si Undersecretary Lopez, ayan, very delikadong testigo yan. Kasi yan, siguro yan tinatawag ng hostile witness yan ang tawag nyo, attorney. Alam nyo naman, hindi natin inaasahan na yung testimonya niya magiging pabor sa prosecution. Napaka-delikado niyan. Kaya nga hostile, di po ba? Delikadong delikadong hakbang yan para sa prosecution. Parang sigurado, ay asahan mo, kung ituloy niyan, papaliguan ng kritisismo yan ng mga tagapanood na abogado. Alam mo naman yung mga armchair lawyers katulad ko, maraming kung ano-ano sinasabi, But on the other hand, and I think na naging laganap na itong usapan na ito, dinidistinguish na natin ngayon, pinag-iiba na natin ngayon, yung tinatawag na impeachment process at yung over-judicialization ng process. Masyado daw ginagawang technical yung paglitis na to. Hindi naman daw dapat ganun. Ngayon, kung tatanggapin natin yung aspeto na yun, na itong impeachment ay isang paglalatag ng lahat ng ebidensya at pagbubunyag sa buong publiko yung mga totoong nangyari. Ito ay magandang hakbang on the part of the prosecution kasi pwede lang depensahan niya. Kahit ano man ang mangyari, sasabihin ng prosecution, yan ang ebidensya di ipakita natin sa tao dahil wala naman kaming sinusuppress, wala naman kaming tinatago. At nakakasiguro kami, kahit ano pa sabihin ni Secretary Zulaika, mako-convict pa rin si VP Sara. Although, yung siyempre, pag nagtestigo yon, asahan mo na yung sasabihin yan, pabor doon kay VP Sara. Tungkol doon sa panahon na yon, yung kanilang pag-detain, di ba? Sabihin niya, kami takot na takot, etc. Kung ano pa, kami kinawawa at iba pa. Okay, din, Judge Roy, sir. So, sa inyong nakikita, ano ang intensyon, ano ang laro ng prosecution, at gusto na iharap ang isang hostile witness katulad ni Yusek, Attorney Lopez? Ayun nga po, kahit na ganun na ang anticipation, na ganun ang alam natin malamang na sasabihin, ipapatunayan pa rin ng prosecution. Hindi naman sila kinawawa. Sila trinato ng mabuti. Pinayagan ngang tumuloy doon yung Vice President kahit na malaki ang perwisyo o ang danger sa kanila. Kasi siyempre, alam mo, nagiinit din yung mga supporter ni VP Sara noong mga panahon na yon. So, delikado rin. Sabado at Linggo yun, kung matandaan ko, maalala ko, wala daw silang masyadong security doon sa batasan. Kaya, bagamat ganun pa rin, pinayagan nila, pinahinayaan nilang samahan ni VP Sara yung si Undersecretary Zulaika. So, ibig sabihin, palalabasin ng prosecution, hindi naman kayo inabuso or anything, kaya ka lang naman na-detain kasi lumabag ka doon sa rules ng rules ng house. Okay, balikan natin din Judge Roy, sir, yung nakaraang impeachment trial, yung pagtestigo ni NBI agent Kalilong. Ayan. Ang nangyari dito ay marami nagsasabi na dapat ay hindi na raw nag-cross-examine pa ang defense. Kasi lalo lamang daw na pagtibay, lalo daw na diin ang Vice President Sara dun sa paulit-ulit na pag-play nung kanyang threat sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady at former Speaker Romualdez.
Yun pong aspeto na yun, yung paulit-ulit na pag-play nung video, no? Wala nang magagawa yung depensa doon. Kasi public knowledge na yung video na yan eh. In fact, kailangan pa ba natin pagdebatehan kung talagang nangyari yun? Ang daming nakakita nun ng live. I'm sure kahit yung ibang senador doon, napanood ng live yun, di ba? So, yung authenticity ng video, dito, isang formality na lang. Para na lang magkaroon ng parang pagko-comply, no? Pag satisfy do sa batas na kailangan yung ebidensya ay tama yung pagkapasok do sa paglitis. Ngayon, dapat bang i-cross-examine yun? Yan. Dalawa po ang maaring ginawa nung depensa. Gusto ko lang pong linawin, hindi po ako nakakasiguro kung ano yung plano nila at ayokong lumabas na tinuturuan ko kung ano yung tama o mali. Opo. Ang sinasabi ko lang, kung ako ang nagdesisyon nun, dalawa lang ang gagawin ko. Isa, bago pa lang ipresenta yun, aaminin ko na. Admission, di ba? Wala na. Hindi na lalabas. Tapos na tayo kay Kalilong. Next. Wala na, di ba? Bakit? Para kay pa. Ayoko na sariwain. Pero pag ginawa nila yon, magpi-PR campaign naman itong prosecution. Ibibigay yung mga link doon sa video para makita kung ano yung... Or, baka yung ibang senador tumayo at mag-insist. Ano ba yung video na gusto ko makita? Di ba? Now, the second thing, yung isang alternatiba, dapat ba nag-cross-examine? Yes. Maganda ring approach yun. Ito kailangan maintindihan ng mga kung nagko-komento dyan. Kahit na yung mga layman, makatulad natin hindi abogado. Kahit na yung mga kasama kong abogado. Hindi naman lahat ng cross-examination ay papanalo eh. Hindi ba? Hindi naman, alam mo naman kung kakayanin. Kaya mo bang pabaliktarin yun? Veterano ng pagtitestigo to si Kalilong. Hindi naman alam naman nung depensa yun eh. Alam nila, mahirap pabaliktarin niya. Kunyari, babahiran yung kanyang mga credentials, credentials, magkakaroon yun ng question kung totoo bang esperto to, gano'n. Pero alam nila, wala talagang pupuntahan yun. Ano ba yung mahalagang na-accomplish nila? Kasi nga, napanood ko yung isang interview ni Attorney Powa. At sabi niya, ang rating niya sa performance ng defense, 10 out of 10. At pinuri pa niya si Attorney Narvasa at daw na-accomplish daw yung mga objectives, yung mga sadya nila doon. So, ano ba yun? Hindi niya sinabi kung ano. Pero ito sasabihin ko sa iyo, Tito Deo, ang punto lang doon, ipasok yung ideya na yung pagbigkas ni VP Sara ng mga banta na yon sa panahon na yon ay sanhi o dala lamang nung kanyang labis na takot, na galit. Oo. Ito'y isang panamantalang bugso ng damdamin. Oo, yung emotional outburst kung sabihin, di ba? Oo. So, yun, pinasok nila yung elemento na yon. Now, whether naniniwala ka o hindi, yun ang depensa nung Vice President. Siyempre, idagdag na natin doon yung tinatawag na freedom of expression at kung ano pa, no? So, pag yun ang perspektiba mo, tama. Kung talaga parang kang nakipagsuntukan ng middleweight saka heavyweight, di hato talaga yung middleweight. Pero ibig ko sabihin, pag na-jab-jaban niya yung heavyweight, di siyempre yung ibang tigahan, baka makachamba or whatever, pumutok yung labi or whatever, di mission accomplished na yun. You don't expect, di mo dapat ine-expect na babaliktarin mo yung yung sitwasyon. Hindi po ba nakasira yung kasi ang ginagawa ng defense nun sirain ang credibility ni Kalilong na paano ka nag-eksperto 2 weeks ka lang nag-training, ganun ba? Sa IT. Sa bagay, hindi ka ba, ikaw man kung ikaw nasa posisyon nila, sabi mo bang eksperto yon 2 weeks lang. But, ayun ang limitasyon ng trabaho Kailangan talagang questionin nila yon. Like I said, si Kalilong matibay na witness. Sinabi niya naman, halos wala na yata siyang ginawa kundi magtestigo sa mga kasong ganito. Isang malaking aspeto ng mga responsibilidad niya yun. So, mahirap talagang baliktarin yon. Pero, yung mai-impeach mo ba, etc.,
wala na yun eh. Kasi nga, ano ba pinag-uusapan dito? Yung video lamang. At yung nilalaman nun. Kahit na hindi mo isama si Kalulu, palabas mo lang yung video eh. Ano ba mga kababayan? Ito ba'y banta o hindi? O dito, ganun lang ang gagawin doon. But yung depensa, kailangan ipilit mo, ilaban mo. Kahit mag-object ka ng 1,000 beses dyan na naiinis yung mga tao, ganun po talaga. Yan po talaga ang sistema ng paglitis natin. Ngayon, yung sinasabing, masyadong technical, nasasayang yung oras, etc. Abay, siyempre, ano ba naman ang gusto mong gawin ng depensa? Ano, palusutin na lang? Siyempre, trabaho nila yon. Pinipilit nila maging technical. Pero, manood kayo, pag baliktad nito, sila naman ang presenta, yung prosecution naman ang magiging technical. Totoo yan. Maraming sa mga hindi nakaintindi sa mga profession ng mga lawyers, sabi, ano ba yan? Yung objection ba? Per bayad ba yun? Bakit naman hindi? Hanap buhay lang naman yan. Diba? Tama lang yun. Okay, din Judge Ruizer, ayan, sa panig naman ng impeachment court, sa panig ng presiding officer, ayan, marami ang nagsasabi na sa isang judge, dapat hindi ganon ang pagpe-preside na dapat hindi masyadong madaldal ang presiding officer. Sabi na isang kausap natin, justice. Hindi ganun ang hindi ganun sa practice. Ayan. Well, ano po ang observation nyo din, Judge Ruizer? Number one, hindi naman, wala naman yata sa biodata ni Senator Chis na siya'y naging huwes o ano. So, siyempre, unti-unti niyang pinapakiramdaman yung patakbo, no? Pero may isang bagay na surprise ako, parang hindi nila na-anticipate. Alin po doon? Siguro yung staff nila ngayon dyan sa Senado, masyado ng bata at yung mga galing nung panahon ni Corona, nagsiretiro na. I remember nung panahon namin. Diyan pa naman kayo. Hindi naman nila ako tinatanong. I remember nung panahon namin, si Senate President JP. O nga pala, din na Roy, ha? Nung in-interview ko si Chief Justice Corona, dyan na upo, ha? Sa upuan mo, ha? Dyan sa gilid si Justice Maldas Marquez. Kita mo na. The world has come full circle. Umikot na. Pero I remember nung panahon ni Senate President Enrile, siya namuno, kung naalala nyo. Opo. Ang instruction sa amin talaga, kayo ha, parehong panig. Sinabihan kami sa umpisa. Maghanda na kayo ng testigo para sa sunod na 3 araw. Naka-ready na yan dyan. Pag inisyo namin ng subpoena, from the time na ma-issue ng subpoena yan, i-ready nyo na. Ayaw namin maghintay. So, ganun ang ginawa na. Kaya kung i-review mo yung proceedings doon, may araw doon 3-4 ang witness kasi madalian lang yung iba. Yun ang isang malaking bagay doon. Tapos yung off the record na alala ko, tinatawagan kami ni Senate President Enrile at sinasabi niya, ayoko kayong kagalitan doon sa harap ng baka sabihin sa proceedings mismo. In the proceedings, hanggat maaari. Pwede ba pagpresenta nyo diretso na sa punto? Wag na yung maraming paligoy-ligoy. Sige na, papabayaan ko na yan para lang matapos na yung istorya. Ganun ang bilin sa amin. So, ewan ko kung handang gawin yun ni Senator Chis. Saka yan talaga, hanggat maaari gusto mong iwasan yung mga ganong style, no? Kasi, syempre, kaya lang si JPE kasi, masyado siyang bihasa sa paglitis So kabisado niya yung mga tumatawag yung pag let's say nagre-request kami ng subpoena, tatawag yun. Hindi ko ipagbibigyan ito, wag na natin pag-awayin ito lang ibibigay ko. Ganon. Sinasabi sa amin antemano. So pagdating doon, kahit na masama loob namin, hindi na kami nakikipag-away dahil isipin mo, sinabihan na kami the night before kung makipag-away kami doon, baka lumala pa. Sa bagay, birth pain siguro ito nga nangyaring unang 3 days na impeachment trial dahil in the first place hindi sanay although na naging trial lawyer din yata si Senator Chis nung siya ay nag-aabogado, pero iba yung presiding officer, yung judge mismo din. Mabigat yung posisyon ni Senator Chis. Meron akong nabalitaan na hindi daw niya hinangad na maging presiding officer, sabi niya. But anyway, isipin mo,
minamanage mo yung mga lawyers, minamanage mo yung parties, pati yung mga kapwa mo senador. Hindi mo naman pwede i-contempt yung mga kasama mo doon. Tama po. Kung medyo lihis yung ang gustong gawin. But the other thing wag natin kalimutan, at saka ito, hindi to kritisismo o panlalait or what. Lahat naman ang nag-a-appear dyan wala pa naman silang experience sa impeachment So, ganun lang talaga, hindi ba? So, itong first week na to, itong unang 3 araw, magpasensya muna tayo. Nakita na nila, kagaya niyan, yung punto lang naman pala kay Kalilong, ilabas yung video. Bakit naman inabot tayo ng 3 araw? At kung saan-saan pa napunta yung diskusyon. Masyadong ma-technical daw din. Ngayon siguro magbabago na yung yung palakad do, pati ng mga abogado. Well, yan naman ang pangako ni Senator Cheese. Ngayong second week ng impeachment trial din Judd Reuser. Ayan, isa pang issue, yung dalawa daw na nakaupo dun sa rostrum. Ayan, yung Senate President at saka presiding officer Senator Cheese. Malaking issue ba yan din? Wala, Diyos ko naman. Para namang nilang pinalalabas na hindi yata magandang tignan na yung isa lang ang may ginagawa. Bakit? Malay nyo ba kung anong ginagawa ni Senator Windon? Baka masusing nag-aaral yung tao dahil nakita mo naman pag siya nagtatanong, nasa punto at masinop yan. Ako, kuman kilala yan si Senator Win, At but sa yung the few times na nakikita ko siya, alam ko yan, pag humaharap, parating preparado. Parating maayos magsalita. Pinag-aralan niya yung paksa, kung ano man yun, at saka kung meron siyang gustong ipahiwatig, in the best way that he can, ginagawa niya. Ay yung kanyang pasya na isatabi yung sarili niya para si Senator o kung sino man ang mag-preside, malaking desisyon yun. At ito isang napakagalanteng pinapakita doon sa Senado na kahit na kaya niyang akuin yun at ipilit, nagbibigay daan siya. Ngayon, bakit siya nakaupo doon? Syempre siya, Senate President. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa ibang, may yan ang protocol na tinatawag. Kaya nandun siya. Isa pang issue din, Judd Reuser, yung tamang o lihis bang pagtatanong ng isang senator judge katulad ni Senator Risa Hontiveros, sir. Paki-explain nga po yun. Alam niyo po, yung minsan yung kailangan tayo maging bukas ang pag-iisip. Opo. Kasi po, gaya ng alam naman natin lahat, hindi naman paglilitis na para sa mga abogado lamang. Kung para sa mga abogado lamang, siguro hindi tayo mapupunta sa mga diskusyon na medyo off tangent kung tawagin o medyo sa ibang paksana o lihis. Okay. Ngayon, tong si Senator Risa, hindi naman mali yung tanong niya. Pero siguro from lack of experience, ang nangyari doon, yung tanong niya, binigyan ng interpretasyon ni Attorney Ligutan na yung pwede siya makapasok. Kumbaga, ito lang ang tinatanong. Binuksan ni Attorney Ligutan, sinagasaan ng diretso at nagbigay na doon ng buong teorya niya doon sa article na yun. Kaya doon nagkagulo. Sinasabi siya, tingnan muna, dapat panghuli na yan sinasabi ni... Pero mangyayari yan diba? That will happen, Deo, kahit At hindi lang ngayon yan. At dapat hindi natin masamain yan because wag mong kalimutan, ito learning process din sa kanila. Opo. Kung naalala mo, si Senator Risa, hindi pa siya senador nung panahon nung sa Corona trial. And I think nakalista yata siya na witness pero hindi natuloy. Si Risa Hontiveros? Yes, kumakandidato pa lang siya. Hindi ko maalala ngayon kung i-hostile witness sana namin. Bakit? I think if I'm not mistaken, hindi ko ngayon sigurado kung maluwat
pero ang parang nagbigay yata siya ng mga salita laban kay Chief Justice Corona, or anyway mga salita to be malinaw tayo hindi ko na masyadong maalala, pero kung hahanapin ko yung sa notes ko mahahanap ko yun. But anyway, meron yata siya mga sinabi na gusto namin i-verify, pero hindi naman namin kakilala si Risa Hontiveros noon, hindi pa siya senator, di ba? So pinapatawag namin as hostile witness. Yun nga sinasabi siya. Tinawagan kami ni Senator Enrile. Oo, sabi hindi po pwede yan. Sabi ko, kasi no. Sabi, may balak magkandidato yan. Baka mapolitika ito lalo. Di ba? Yun we understood, no? Baka mapolitika ito lalo kung saan po. So, sige, okay. Kung yun ang desisyon nyo. Pati yung isa, yung si Walden Bello. Former Congressman Walden Bello. Sabi, hindi. Tinignan ko yung inyong motion. Hindi naman sobrang importante nitong mga sasabihin nitong mga to tungkol sa guilt or innocence ni Chief Justice Corona. Nilalagyan nyo lang ng palabok eh. So, sige po, kung yun ang gusto nyo, hindi na namin nilaban. Kasi, totoo nga naman, yung mga if I recall correctly, yung mga points na inire-raise nila, those two parties, hindi naman diretso dun sa mga kung ito ba'y ginawa ni